We'll start with Congressman Abante. Yeah. Ano yung status na ngayon ng for impeachment complaints against Ang status naman, sinabi naman ng chairman ng Committee on Justice na meron pang 10 days, 10 session days, no? So, sabi ko, we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Hindi naman natin pwedeng, deadmahin yan. So, whatever the Supreme Court so decided, which interpretation ng batas, dapat sundin ng Congress yan. So, we have 10 session days. So, ang gagawin yan after the filing of the fourth impeachment case sa section. Papasok yan case si forward ni Speaker. And then, palagay ko pumasok na eh. And then afterwards, it will go to the Committee on Rules. The Committee on Rules will give it to the Committee on Justice. The Committee on Justice would deliberate on that, siguro mga 2 or 3 days. And after that, it will be put into the vote sa plenary. Ang kailangan na naman 1/3 eh. So, the iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So, I don't think na may hirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan eh, 1/3 eh, to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Pero inaasahan po niyo yung the same numbers na pumirma last year will also be the same numbers na pipirma this year. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko makukuha namin yun. Makukuha namin yun. So more than enough. More than enough, yes. So ano po ang gagawin? Pag nakuha na yung more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado? Ipapasa na yun directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari niyan. Hindi po ba kayo nakakamba na sa Senado mahirapang makakuha ng sapat na numero? Actually, it remains to be seen, no? Medyo may pangamba rin sapagkat it will take 16 votes for the Senate to 16 for the Senate to actually convict, no? So we'll find out kung talagang hopefully this will not only a political ploy, pero ang iniisip namin dyan that the senators will appreciate the facts, the evidences, the substance of the impeachment complaint. Yun ang mangyayari, no? Kasi pag naging political ploy, alam natin ang mangyayari dyan. Pero the appreciation of the evidences and the facts and the what the impeachment complaint has said. Kompleto naman yung aking inendorso. Kompleto. So, of course, still yung botohan ay parang politics. It's about numbers. Nagsagawa na ba kayo ng extrapolation kung sino yung maaaring bumoto, sino maaaring hindi? Merong hindi boboto kahit ano mangyari at merong boboto kahit ano ang mangyari. Hindi pa. In fact, pinag-uusapan lang namin at syempre, I have to be very, very honest with this na merong mga ibang may reservation sapagkat 2028 election yan. No? So, pero sa aking pananaw, wala akong anumang kakabakaba na papasayan, hindi naman kailangan ng 200 congressman eh. Ang kailangan lang mga 105 lang yan. Maka-110 lang kami. Okay na yan eh. And those really that would like to see the Vice President impeach. At hindi lang yan, kundi when it comes to the appreciation of the complaint, nakita ko naman
That's why I endorsed it sapagkat naniniwala ako dun sa complaint mismo eh. Ako ang co-chair ng Quadcom. Inibisigahan namin yan. Ako rin ang vice chair ng good government. Ang ating vice president, she did not take an oath. Hindi na sinagot ang mga alegasyon. Siguro kung sinagot niya, baka okay na. For example, like kung talagang sinagot niya yan at maganda pagkakasagot niya at talagang wala siyang anumang masabi masama dyan, okay. Pero now is the time for the Vice President to answer all the allegations. Meron siya pagkakataon ngayon. Talking about the substance of the complaints, Mr. Congressman, kasi pang-apat na yung in-endorse ninyo. Walk us through the details of yung sa inyong complaints na in-endorse. Ano ang pagkakaiba po nito dun sa tatlong na? Actually, there are a lot of similarities in the first complaint. Sapagkat nakalagay naman doon, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, nakalagay pa rin yung graft and corruption, nakalagay pa yung other high crimes, and yung iba na bribery, nakalagay pa, no? So, the Vice President has to answer that. Nakikita ko naman na kumpleto eh. Pero, ang pinaka-smoking gun dito, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Sapagkat ito, hawak-hawak ko yung affidavit niya. Ito, very close yan sa ating Vice President. Hindi ko alam na siya pala edukadong tao, nakatapos ng gulo. Hindi nga pumasa. Naging involved sa Economic Intelligence and Investigation Bureau. Kinuha siya ni President Digong because of his very good knowledge and expertise in investigation and espionage. So yung Madriaga affidavit na yan, makikita ba namin sa Kongreso na magsasalita siya sa kanyang testimonya o hihintayin na lamang namin mapanood siya kung pagsasalitain sa Senado? Sinabi naman niya, he's willing to testify. Sana, he will be truthful. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi, no? Kasi alam mo naman ang usong-uso yung binabago mo yung sinabi mo eh. Ito, affidavit ito. Sana hindi niya baguhin niya sapagkat doon sa affidavit niya, very clear. Nung kanyang finorm, yung isip, no? Yung ISIP na that will catapult the Vice President into the presidency. Sinabi din niya na nagfa-fund, ang nagpopondo ng isip na kanyang tinayo. Pondo galing sa Pogo Pondo galing sa drugs. Yun ang sinabi niya sa kanyang affidavit. So, kung talagang totoo ito, panindigan niya. At magsabi siya ng anumang ebidensya na totoo ito mga bagay na ito. So, likely, mag-appear si Madriaga sa House. I hope. Sa Senate na. The thing is, baka mamaya sa pag-appear niya sa House, magiging matagal pa yan kasi nung unang yung impeachment ng ating Pangulo, for example, hindi na nag-imbita ang Committee on Justice ng resource persons. Yun na lang nag-explain yung mga nag-endorse ng impeachment. So that might also happen na hindi na mag-iimbita na resource persons kundi yun na lang mga mag-i-explain ng mga nag-endorse ng impeachment complaint. Let Madriaga be invited sa impeachment court. Doon lang sa impeachment court. Ito kayo nangangamba. I'm not speculating on anything. Pero it is a possibility na baka mas malaya siyang makapagsalita sa House of Representatives. Baka pagdating ng Senado, i-chastise kung ano man ang kanyang mga testimonya. Well, we'll consider that. Titignan natin maigi kung ano maaaring mangyari. It will be up to the Committee on Justice kung talagang iimbitahan o hindi. At this point in time, although member ako ng Committee on Justice, hindi na ako magtatanong, kundi isa na ako sa tatanungin because endorser ako So it will be up to the Committee on Justice. If there is still time para imbitahan itong si Madriaga at kanyang panindigan yung kanyang allegation sa kanyang affidavit. Kung bahagi po kayo nung liderato ng Kamara, sa pagtataya po ninyo,
ano ang damdamin ng mga kinatawan sa pangkasalukuyan kung ikukumpara natin doon sa daluyong ng suporta na pinagkaloob doon sa unang impeachment ng nakaraang taon sa pangalawang Pangulo? Sa tingin nyo, you can still master the same number or may Sa pagbabago? pag-usap ko sa ilan lang, no? Hindi naman sa lahat, sa ilan. They are really for the impeachment because nakita naman natin sa investigation. Or the others, merong reservation because of the tawag nating politics, for example. Hindi natin maaaring isang tabi yun. Oo, palaging kasama yung politics dyan, di ba? Pero we will see, no? I do not want to preempt the situation. Hindi ko rin gusto na yung isipan na may ibang congressman ay maging isipan ko din. I believe that every congressman has his own stand on this, no? At naniniwala naman ako, I'm confident na siguro ako hindi ko naman i-endorse ito kung hindi ako naniniwala sa complaint na yan eh. Kung pinag-uusapan po natin yung politika, may bearing ba yung anunsyo ng pangalawang Pangulo that she intends to run for the presidency in 2028? Akin it's not about the 2028 because the impeachment complaint is about her role as vice president. So, ibig sabihin hindi naman pwede na makalimutan yung accountability niya just because she proclaimed to run for the presidency, no? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kanyang present position. Di ba? I mean, ang ating iniimbestigahan hindi yung pagtakbo niya bilang presidente. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'm running for president and because of this, magiging okay na yan, no? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. So- Candidacy announcement do not erase accountability. So parang sinasabi niyo kung sa kasabihan ng mga Tagalog, hindi kayo concern sa kanyang pagtakbo, concern kayo sa kanyang tinatakbuhan. Actually, ako nagulat ako that she declared to run for the presidency as early as this. Hindi ako nagulat dun sa tatakbo siya presidente. Talagang tatakbo yan eh. Ang nagulat lang ako, bakit napakaaga? Bakit napakaaga? And hindi yan yung bang tinatawag natin na halos kasabay nung pag-file ng import impeachment complaint eh. Pero hindi yun eh. Alright. Siguro at this time, ang kilalang ekonomista, dating chairman ng House of Representatives Committee on Ways and Means, si Congressman Joey Salceda. Hi, Kongs. Good morning. Herlene po from ABS-CBN. Kong, just wondering, kasi earlier, Representative Antonio Tino, yun nga, parang criticize na yung pag-announce ni VP Sara for President in 2028. He said it's a squid tactics. He feels like kalkulasyon niya ito para matakot yung mga kongresista kapag isinalang na po yung impeachment niya sa proceeding. So, what are your thoughts on that po, Kongs? Apo, diba? In fact, sa kanyang napaka-agap announcement, dalawa ang binanggit ko. It might be a blessing in disguise kung sa nalaman tayo. May pangalawa, nagtanaw siya na maaga. That would put her in a place in which may expose lalo siya. Maraming katanungan ang itatanong sa kanya, particularly itong impeachment complaint na ito. So, ang palagay ko, hindi naman siguro matatakot ang karamihan ng mga congressman sa kanyang pag-declare ng presidency. Kasi ang pinag-uusapan sa impeachment complaint, hindi naman yung 2028 kundi yung 2026. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kanyang posisyon ngayon. Ngayon, kung pwede ko lang ikumpara yung sinasabi ni Congressman Salceda sa impeachment complaint na ito. Hindi pa natutuwa ang mga Pilipino na mas transparent ngayon ang administrasyon. Ibig sabihin, sino ba
Sino ba ang nag-expose ng korupsyon? Wala namang ibang Pangulo kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Naging transparent tayo. Naging involved tayo dito. Naging accountable tayo dito. That is what I appreciate of the administration. No, ganun din naman sa impeachment complaint na ito, ayaw natin ng mga sikreto eh. Nais din natin na i-divulge na i-divulge na ng Vice President ang kanyang involvement. Kung wala talaga siya involvement, fine. Oo, fine and well. Oo. Kinakailangan lang ipaliwanag niya sa taong bayan sapagkat hindi lang Congress to hindi lang Senado ito taong bayan na to kaya ako in-endorse itong impeachment complaint because he is the very heart of public trust the very heart of public trust to. Kaya kinakailangan maging ang akin request lang sa ating Vice President kung talagang wala siyang itinatago, kung talagang yung kanyang ginawa above board yan, sabihin niya na sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya, maging accountable na siya, magkaroon na siya na integrity. Malaman ng taong bayan, magandang maging Pangulo ito. Oo, malalaman ngayon ng taong bayan sapagkat naniniwala ako, with all of the problems we have now, the people would like to see a change in governance. Naniniwala ako na sa 2028 election, magkakaroon po ng pagbabago ang iniisip ng taong bayan. Gayon din naman sa ating mga politiko. You see that? Kaya, the problem that we have in this economic rehabilitation is what? Politics Bawasan natin yung politics dito. Pakinggan natin yung sinasabi ni Congressman Salceda pag hindi gumanda yung ating ekonomiya. Bilib ako dito Oo. Magaling na ekonomista to totoo yun. Kaya nakikita ninyo na ang taong bayan natin should realize na the fact that the president today in-expose niya ang corruption, ibig sabihin gusto niya maging transparent ng gobyerno. Gusto niya maging accountable ng gobyerno sa mga tao na siyang bumoto sa mga opisyal ng bayan. Gayun din ang nais nating gawin ng ating Vice Presidente because we're not talking about 2028. We are talking about 2026. Ngayon na. Sa kanyang pagkakaupo bilang Vice President. Ang tinatanong po niya, yung nabanggit nyo kasi yung leave bad taste in the mouth. Well, dahil ako nakafocus na. Hanggang June 2028, si Marcos pa rin ang presidente. Pero, I think, kasi I once worked with her. I think in this time around, I think it is, hindi OA magsabi na it is an ill-advised move. I think it is a misguided gamble. Isa na lang po. Lalaki kong Salcedo, today may visit po si President Marcos sa Naga to meet with Naga City Mayor Leni Robredo. Being your fellow Bicolano, do you think mapag-uusapan sa visit na ito yung anything about 2028 elections? Sa visit today po ni BBM sa Naga. If it is not ill-advised, sa sumagot sa potential development sa 2028 election. Ang mga tanong mo, puro kay Leni ako ng presidente. Kay Sara ako ng vice-presidente. So, I think there will still be combinations. Paano ko ba sasabihin ito? Paano sasabihin ng ayaw nang sabihin? Ang hirap naman kasi sa ating mga Pilipino, hindi naman natin binabasa ang plataforma. Pero sa akin, dun ako.
kung alin plataforma talaga ang magpapabuti ng karamihan. Antayin mo yan. When I was governor, my poverty was 42%. By sheer realignment of my budget into education, college education, for 9 years, I reduced it to 15.2%. It can be done. So, ano ngayon ang ano natin? We are right now 23, 21. Poverty. Our poverty is 21. That's still very high. Single digit po. Nagpo 5% yata ang Indonesia. Kung sino sa kanila ang mayroong... I always look at my principal. I work for Rocco. I work for Mitra. I work for a lot of these guys. No, I was chief of staff of Mitra. I was chief of staff of Rocco. I learned a lot from all these people. But one thing I look for them is anyway, much of what can be done for the Philippines is already there. Everybody knows what can be done and must be done. It is really who is the niche among these guys, who has the will. When I choose my candidate, it is the willfulness that matters, not the popularity. May similarity naman ng si Lenny saka si Sara. Naging mayor yung dalawa. Naging vice president. Ang pinag-uusapan dito na dapat makita ng taong bayan natin, yung track record muna. Track record. Ano ba ang track record ni Lenny? Ano ba yung track record ni Sara? Ano ba ang nagawa ni Sara when she was the Secretary of DepEd for 2 years? Ano ba nagawa niya? Ang dagdagan pa yung mga classroom? Gumanda ba yung mga restroom sa mga public schools? Gumanda ba ang ating education? At this point in time, kahit ngayon, nakikita natin, ang education natin, di ba maganda eh. Track record. Pangalawa, ano ang may offer mo sa bayan? Yun ang pangalawa eh. Di ba? Ano may offer mo sa bayan? For example, like, if you're going to repeat the performance of your former father as president, is that what you can offer the country? Or, meron ka pwedeng sabihin na may offer sa bansa natin bilang isang Pangulo ng Pilipinas na hindi ka naniniwala anymore sa political dynasty. Kundi ang pinapaniwalaan mo, yung pangangailangan ng taong bayan. Pangatlo, meron pang kaso si Lenny sa korupsyon compared to the Vice President right now. Yun dapat ang makita ng taong bayan. Hindi pinag-uusapan dito ang personality. Hindi pinag-uusapan dito ang pares. Pinag-uusapan dito, kailangan natin ng Pangulo na na matino at malinis. May track record. Merong i-offer sa bayan na iba. Na makikita natin na ang bansang Pilipinas lalong tatayog, lalong magiging maganda. Ang pangapat, kasi alam mo tayo, ang natin, nagiging Pangulo ito, tapos dinedegma niya ang mga ginawa ng dating Pangulo. Hindi dapat. There ought to be a continuity of progress. There ought to be a continuity of economic rehabilitation, for example. Sapagkat kung iibahin mo na naman yung programa pag Pangulo ka, sapagkat wala kang belief sa dating Pangulo, hindi po nakakaganda yun sa bansang Pilipinas. Because that is just playing politics. Yun po yung sa akin. Kung you mentioned in an interview na VP Duterte is winnable, but it doesn't mean that she's unbeatable. So do you think Mayor Lenny can beat Duterte in 2028? Should she run for the presidency? Well, right now, ako sinabi ko in my past interviews, if the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Okay, but she might be winnable, but she is not unbeatable.
hindi po siya yung bang kung iniisip po ng maraming tao na ito hindi na matatalo ito Hindi pa rin yun. Sapagkat ngayon naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon. When the president exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, palagay ko may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Alright. For example, like pinag-uusapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? O do we want a president na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko ngayon pa lang, sabihin ko na, pag tumakbo ang ating Pangulo ngayon ang eleksyon, sana winner si Sara So yun. But, 2028 pa yan. More than 2 years pa yan. Kaya sabi ko, yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Yun ang nais kong sabihin. Kung Joey, binanggit kasi ni Kong Abante yung continuity ng mga proyekto at mga polisiya. Si Pangulong Marcos ba, anong kanyang score sa continuity ng mga magagandang economic policy ng bansa? Alam mo, sa France, meron silang tawag ECOL. Sila halos lahat na nagpapatakbo ng mga departments ay kailangan graduate ka doon. So, pag tinignan mo naman po sa Pilipinas, yung ating pong mga educational institutions, yung ating pong intelligentsia, they're well capable, except for, kung minsan nagkakamali din. So I think it is really the sturdiness of our technocracy that matters, that will ensure the continuity. But of course, the leadership will provide the motivation so that yung continuity na to goes in that direction. So, kasi may continuity pero wrong direction. So doon sa tingin ko si Presidente ay if you just read through all the measures that were approved for the past 4 years, you'll be surprised that the Philippines has been doing very talaga. Kung ang batayan na yung ESG, magandang record ng Panguluhan ni Pangulong BBM. Pero sabi ng masa, baka hindi nila ito nararamdaman. Paano mararamdaman yung epekto ng better ESG ng mga masa? Yung ESG nga makamasa Ang nakalagay doon sa mga ESG, dapat hindi inaapi ang mahihirap. Let's talk about mining. One of the things that when as in-author ko po yung mining, yung siningit namin doon is the IETI, which is kasi ang mga investor ngayon sa buong mundo, hindi mag-i-invest sa iyo kung ang ESG score mo ay ang baba-baba. So one of the first score they look for in a mining company is your being able to take care of the environment during and after namina mo na yun. Dapat may mapanumbalik mo sa dating estado niya. In other words. So I think your question is actually they go side by side. Strong ESG means a strong pro people agenda. Pro people agenda. Several years ago, narinig ko sa iyo na yung minimal ang consumption sa kuryente pwedeng libre. Minimal consumption sa electricity pwedeng libre. May panukala sa Kongreso ngayon na yung X number ng consumption ay gawin ng libre as a form of
indirect ayuda. Viable po ba yun kung para tayo maging competitive sa mata ng mga investors? Question of priorities yan eh. Kung alin ang mas kailangan po nung mahirap. Pero definitely, paano ka naman, siyempre kung gagawa ka na bata, hindi mo kailangan kuryente. Pero ang sinasabi ko, yes, we are fiscally capable at a certain level. Human rights, di ba? Alam mo, ako yung chairman ng human rights, di ba? Yung pinag-usapan namin ng isang araw na yung pang zero hunger, yung right to food security. Ang nais ng Pangulo, may baba ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Yeah, para sa mga mahihirap yan, di ba? Until now, gusto pa din niya. Hindi nawawala sa isipan niya na gusto pa rin niyang magkaroon ng 20 pesos na kilo na bigas. Hindi nawawala yung sa isipan niya eh. Ibig sabihin, naniniwala pa rin siya na pwedeng ibaba yan eh. Alright? At agriculture, ginagawa niya mahalaga yan. Education, ginagawa niya mahalaga yan. Para yan sa mahirap eh. Kaya, alam nyo, sa totoo lang ha, matinan natin maigi ang ginagawa ng ating Pangulo. Yung ginagawa pa ng ating Pangulo para po sa mga mahihirap, para gumanda ang buhay ng mga tinatawag nating rank and file working class people o kahit yung mga walang trabaho, kinakailangan magkaroon ng trabaho. O ang kanyang kinakampihan ay yung mga nagdo-donate na malalaki sa political funding ng politiko. Di ba? Yun ang gusto ko makita ng taong bayan natin. Alright. Oo, marami pa rin tayo mahirap. Pero nabanggit natin, 21%. Ngayon, 15% na lang. 15.5 ang rate ng mahihirap. Ibig sabihin, nabawasan na. Alright. Na yun ang nais ng Pangulo natin. Naniniwala ako dyan sapagkat, look kinakailangan ang Kongreso sumasang-ayon sa nais ng Pangulo na bawasan ng kahirapan sa pamamagitan ng mga batas na gagawin namin para po sa mga mahirap. Sa totoo lang, political expediency, kakapihan natin ng 4Ps, kakapihan natin ng mga ayuda. Pero ano ang ginagawa natin sa mga working class? Dapat natin tulungan ang mga working class na hindi sapat ang kanilang sweldo. Pero nais sila magtrabaho. Yun dapat ang isa sa tulungan ng ating pamahalaan. Yung working class na hindi sapat ang kanilang sweldo tungkol sa mga bagay. Kaya, support namin yung national wage rate. Ito, Joey, nabanggit nyo na maganda yung performance ng agrikultura. Saan nagtagumpay ang ating agriculture sector? Ang ating, because that let the people proclaim you. Nagtala tayo ng parang 60.6 rating. Kung po ba ito? Have you encountered? Parang economic index. Pero sabi nga ni Congressman Salceda, we still have a very robust economy na ating maaasahan tungkol dito. Ibig sabihin, gusto ko lang sabihin palagay ko, ako, hindi ko binoto The 28 election. Kapag ka inalis yung kanyang yun ang mangyayari. No? Kasi pag naging political ploy, alam natin ang mangyayari to let it pass. Diyan. Congressman Abante. Yeah. Ano yung status ngayon ng for impeachment complaints against Ang status naman, sinabi naman ng chairman ng Committee on Justice na meron pang 10 days, 10 session days, no? So, sabi ko, we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Hindi naman natin pwedeng
ano yan, deadmahin yan. So whatever the Supreme Court so decided, which interpretation ng batas, dapat sundin ng Congress yan. So we have 10 session days. So ang gagawin yan after the filing of the fourth impeachment case sa section. Papasok yan kay si forward ni Speaker. And then palagay ko pumasok na eh. And then afterwards, it will go to the Committee on Rules. The Committee on Rules will give it to the Committee on Justice. The Committee on Justice would deliberate on that, siguro mga 2 or 3 days. And after that, it will be put into the vote sa plenary. Ang kailangan na naman 1/3 eh. So, iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So I don't think na mahihirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan eh, 1/3 eh, to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Pero inaasahan po niyo yung the same numbers na pumirma last year will also be the same numbers na pipirma this year. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko makukuha namin yun. Makukuha namin yun. So more than enough. More than enough. More than enough, yes. So ano po ang gagawin? Pag nakuha na yung more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado? Ipapasa na yun directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari niyan.